sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video guys ay may another content tayo. Business tips po ito. Yan. Business tips. So ano nga ba yung mga diskarte namin dito or yung mga basic na ginagawa namin ni partner para alam niyo yun, yung napapanatili namin na kahit papano ay madaming laman, puno yung sari-sari store. Ano yung mga usually ginagawa namin dito sa tindahan na make sure namin na kahit papano guys is alam niyo na yung mga basic na pangangailangan or binibili ng customer is nabibili pa rin nila dito sa tindahan. So, number 1 na aking sinulat dito bago ako mag-start mag-vlog ay lagi akong na-order or kami, kapag wala ako, siya yung na-order ng mga paninda sa mga ahente. So, may nagbukas lang guys ng tricycle dito. Marami kasi kaming ahente dito guys. May ahente kami ng Unilever, may ahente kami ng soft drinks, may ahente kami ng alak, may ahente kami ng itlog. So, may ahente kami ng mga gamis, ng mantika, ng mga kape. So, madami kaming ahente. So, in case na hindi kami makapamili, may ahente kami na aasahan. At yun guys, yung advantage ng marami kang ahente sa tindahan. Kaya kahit papano guys, napapanatili namin na puno, maraming laman yung sari-sari store namin, lalo na sa mga items na alam namin na mabili talaga or fast moving talaga dito sa sari-sari store. So, ayun guys, plus point talaga na meron po kaming ahente. So, pangalawa naman mga kasari ay always akong nagche-check sa mga paninda na ubos na dito sa sari-sari store. Yan, gaya nga ng mga nabanggit ko nga kanina, yung mga mabibentang items, mga basic needs ni customer, mga fast moving dito sa tindahan. Mahalaga kasi mga kasari na nagche-check tayo palagi ng mga yon, like yung mga panindang condiments natin, yung bigas, ng mga noodles, ng tuyo, ng harina, ng asukal, ng kape. Yan kasi yung laging hinahanap sa ating mga tindahan. Kaya minsan kapag namimili kami, dun kami nagpo-focus, mas dinadamihan namin dun ng pamimili. For example, sa ibang item, 3 lang. Doon sa fast moving na yon, 10 or 8 yung binibili namin, ganon. Tapos, pang third, consistent ako mula nung simula na ang benta ay di na pinapatagal sa wallet at pinamimili namin agad. Simula pa nung nandun yung sari-sari store sa labas, noon nga wala pa kaming inaasahang sasakyan, walang motor. Pero consistent pa rin ako nun guys sa pamimili. Kahit pa ilan-ilang peraso yung pinapamili ko, kahit sa manggahan pa ako namimili. Siguro sa loob ng 1 linggo, nakaka-3 o 4 na beses akong namimili. Kasi, ayun nga, kailangan mo talagang maging consistent. Kasi kung hindi ka magiging consistent sa pamimili, ano yung ibebenta mo, diba? Eh, hindi ka naman makabili sa umpisa ng mga bultuhan, yung mga maramihan. So, mamimili ka talaga ng mamimili lagi. Ayan guys, may bumili lang ng shampoo. Ayun nga, consistent ako simula nung simula na wala pa kaming sasakyan. Ngayon na meron na, consistent pa rin kami. So, ang pinakamahalaga doon guys, kahit na nagkaroon kami ng aasahan na sasakyan, consistent pa rin kami sa pamimili. Hindi na bago yun. So, kapag kunwari may 2,000 na or 3,000 na pang pamili, pinamimili agad namin yun kesa naman magastos namin dito, 'di ba? Alam niyo naman na ito lang yung aming pinagkakakitaan bukod sa yung sahod natin kay Lolo Whitey sa dito sa YouTube channel. Hindi naman tayo monthly na sumasahod dito kasi minsan ang baba ng ng dollar yung or mababa ding kada isang content, minsan wala pang $1. Swerte ka na lang kapag yung isang content mo naging
$2 yung kinita mo doon, magkano lang yung $2, 'di ba? 100 plus lang. So talagang tiyagaan lang sa pagbablog, pati sa pagsasari-sari store, tiyagaan lang din talaga. And dapat consistent. 'Yun. Pang-apat, be responsible na tindera and dapat mahal mo yung negosyo mo. Be responsible tindera, hindi yung magaling ka lang sa umpisa tapos kapag tumagal na ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala na. Parang kapag may mga ubos na, nahayaan mo na lang, tinitingnan-tingnan mo na lang kahit may naghahanap na nun, hindi ka agad namimili. Kumbaga, hindi ka talaga, sa umpisa ka lang magaling. And, ayun nga, siguro kaya nga ganun ka dahil hindi mo naman talaga gusto yung ginagawa mo, hindi mo talaga gusto yung pagtitindahan, gusto mo lang mang-asar sa ayun. Meron kasing mga nagtitindahan na parang gusto lang nilang mang-asar or alam niyo na kung makipagkompetensya dun sa hindi nila masyadong kasundo, kaya nagtayo din sila ng tindahan, ganun. May mga ganun kasi talaga guys. Kaya dapat kapag magtatayo ka ng negosyo, i-make sure mo talaga na gusto mo yung itatayo mo, na talagang mapaninindigan mo, ganun. Kasi bilang isang tindera, I think may responsibilidad din tayo sa mga natin sa mga customer natin, na mabigay natin yung mga needs nila. Syempre, 'di ba? Tinutulungan nila tayo para kumita tayo, tapos sila tinutulungan natin sila para mabili nila yung mga needs nila ng patingi-tingi. Kasi sa iba naman, di naman sila makakabili ng tingi-tingi, 'di ba? Bundle or dozen, ganun yung kaya hindi sila makapamili. Kaya malaking tulong din talaga yung tindahan. And pang-5, always make sure and check your expenses. Check your expenses. Yun na lang. Pinaikli natin. Kasi minsan, 'di ba? Hindi naman porket kunwari naka 3K kayo na benta, hindi naman kita yun Magkano lang yung sayo doon? Tapos yung expenses nyo sa isang araw maabot ng 500 pesos. Tapos dun sa 3K, 300 lang naman talaga yung sa inyo doon. So, the rest, 200 pesos, nagalaw nyo yun sa puhunan ng tindahan. Kaya lagi nyong i-make sure or i-compute yung expenses nyo sa isang araw. Kasi minsan, mas malaki pa yung expenses nyo kaysa sa kinikita nyo sa nyo. So, ayun na nga. Bakit ko nasama guys na always nyong i-check yung expenses nyo? Syempre, related din siya sa pagiging puno na sari-sari store mo. Kasi kung nagagastos mo or nyo lahat ng benta ng sari-sari store nyo, paano mapupuno, diba, yung tindahan nyo? Syempre, yung benta ng sari-sari store, dapat nakalaan lang yan sa sari-sari store, hindi sa ibang bagay. Kaya, kapag madami kayong benta, madami ding magiging laman yung tindahan nyo. So, yun guys, relate yun. Related talaga. So, ano yun? So, yun lang guys. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog dahil medyo madami na rin bumibili at pahinto-hinto na. So, sana ay nagkaroon kayo guys ng idea kung paano nyo madidiskartehan na maging puno yung sari-sari store nyo kahit papano. So, yun lang guys. Bye. Maingay na.